Dalawang linggo na lang po mga kababayan at susapit na itong araw ng ulat sa bayan o State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Pero ngayon ay kayo ho sa ating mga kababayan, meron ho ba kayong alam na sabihin natin na pwedeng ipagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address? Yung kanyang sabihin natin legasiya o advokasya. Kasi sa kanyang SONA ay dito ho papatak na yung kalahati ng termino ng Pangulo, di ba? Ano na taon kanyang termino? So, pagpasok po ng July 28 sa kanyang SONA, nakakalahati na po siya. Pero sa ngayon ay marami ang nagtatanong, usap-usapan, ano na ba nagawa ng Pangulo? Mga kababayan, kayo ho ba? Kasi ako, yung malaking nagawa, na sabihin natin magmamarka na pag sinabing ganito yan, nako ay ano yan, kay Marcos Jr. yan. Wala ho no? Sa ngayon wala pa. Mismo itong si Professor Roland Froilan Calilong, mga kababayan, na nagsabi na mukhang wala ho. Walang maipagmamalaki si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Kasi noong 2024, ipinagmalaki niya yung 5,500 na flood control projects, wala akong nangyari. Pagkatapos niyang mag-SONA noon, mga ilang araw, biglang bumaha. So, hindi umepekto. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan, itong binabanggit ni Professor Froilan Calilong. Sa halos 3 taon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr., tila walang malinaw na legasiya o flagship project na maipagmamalaki ang kanyang administrasyon. Mukhang wala talaga tayong maliwanag na masasabi natin na legacy or flagship project itong administration ni President Bongbong Marcos. No? Yung masasabi niya na pagbaba niya ng kanyang termino, masasabi niya na ito talaga yung aking legacy ay iniiwan ko. Sa halip na tumuon sa pag-uulat ng mga konkretong nagawa ng pamahalaan, binatikos ni Calilong ang umano'y labis na pagkaabala ng Malacanang sa politika at personal na bangayan, partikular laban sa pamilya Duterte. So, aside from the rhetorics, maraming empty promises, maraming hindi natupad. At kung titingnan natin itong kanyang spokesperson sa Malacanang, mukhang instead of narrating or telling the public kung ano-ano na ba yung mga nagawa ng administration, mukhang ang araw-araw na lamang nabukang bibig niya yung mga Dutertes, no? At kung papaano niya ini-neutralize or papaano niya talaga parang sisiraan yung mga Duterte, which I think does not really resonate to the true state of the nation. Dagdag pa niya, ang tunay na nilalaman ng SONA ay dapat may kaugnayan sa pang-araw-araw na suliranin ng taong bayan gaya ng presyo ng bilihin, trabaho, transportasyon at serbisyo publiko, hindi ang mga sigalot sa politika. Matatanda ang isa sa mga unang ipinangako ni Marcos Jr. sa kanyang unang SONA ay ang programang Build Better More, isang pagpapatuloy at pagpapalawak ng programang Build, Build, Build ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ayon kay Calilong, hindi ito naramdaman ng karamihan taliwas sa inaasahan. Isa raw sa mga dahilan nito ay ang paglala ng tensyon sa pagitan ng kampo ni Marcos at Duterte na ayon sa kanya ay may direktang epekto sa pagpapatuloy ng mga proyekto ng nakaraang administrasyon. Hindi ko siya nakita or hindi ko siya naramdaman in the same manner that it became very prominent during the time of President Duterte. And to think nagkaroon pa tayo ng pandemya noon, So, ngayon wala naman. Pero mukhang hindi siya masyadong naramdaman. And I think one of the reasons I'm seeing here is something that is political. Sa huli, umaasa si Calilong na ang susunod na SONA ay magiging makabuluhan, hindi palamuti sa politika at tunay na maglalahad ng estado ng bansa. Okay, so yun ho mga kababayan at maliwanag ho, binabanggit ho ni Professor Froilan Calilong, mga kababayan, na wala ho, parang sumatotal, wala pa ho nagagawa si Pangulong Marcos Jr. Kayo ho, kasi itong si Professor Calilong, isang political analyst mula po sa sa University of Santo Tomas.
wala akong nakita ho na sabihin natin may pagmamalaki ito pong si Pangulong Marcos Jr. Ako rin ho, wala akong makita. Kayo ho ba sa ating mga viewers, meron na ho ba kayo nakita? Siguro may mga nanonood din naman ng mga loyalista ng mga Marcos. Kayo ho ba, ano ho ba nakita nyo? Kasi kung yung pagmamalaki nyo, 20 pesos hindi naman ho 20 pesos na bigas, hindi naman ho talagang kusang bumaba Yung 20 pesos na bigas, kundi meron pong subsidiya yan sa gobyerno at binabayaran po yung may portion dyan na binabayaran yung ng mga nagbabayad ng buwis, taxpayers money, di ba? At yung 20 pesos na bigas, hindi naman lahat available sa lahat ng pamilihan pili-pili, may mga lugar lang mga kababayan. So ibig sabihin wala ho yan. Ano pa ba mga pwede na wala ho kayo? Ano ba naisip nyo na may mga sabihin natin naramdaman na nagawa na itong si Pangulong Marcos Jr.? Parang wala Pero man, 3 taon na siya. Kalahati na sa termino. Tama ito. Sinasang-ayunan ko itong si Professor Froilan Carilong na kasi parang nakanal sila sa issue na talagang nakipagbirahan po sila. Yung parang napagtuunan po ng pansin, yung pakipagbangayan, pakipag-away sa mga Duterte. At araw-araw kung mamomonitor nyo yung yung press con diyan po sa Malacanang, talagang kita nyo naman si Yusek Claire Castro, talagang kapag Duterte, yung topic tinanong ng isang reporter, talagang halos nanginginig sa galit at yung mga tanong talagang grabe mga kababayan, puro politika. Tama Tama itong political analyst na ito. Kayo sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, ano ba nakikita nyo rito? Kasi, bilhin nyo, halos lahat parang binabantayan din po ang kilos ng mga Duterte. Ito pong si VP Sara. Yung pagpunta kung saan-saan. Alam nyo wala hong direktang responsibilidad ang Vice Presidente. Alam nyo ba? Kasi, kung realidad lang yan, wala ang ginagawa lang ng Vice Presidente, mag-aantay lang kung magiging baldado o kung ano may mangyayari sa isang presidente, siya ang papalit. Kumbaga sa gulong ng sasakyan, reserba siya. Yun po ba, pag na-flat o kung nasira yung isang gulong, ipapalit siya. Ganun mga kababayan. Pero talagang kung silipin ni Yusek Claire Castro, dapat nagbiyahe ka, pero di ba, umabot pa sa issue ng official o personal. Dapat wala siyang pakialam doon kay VP Sara Duterte at yan po ay halal na ng taong bayan. Itong si Yusek Claire Castro, di ka naman halal kung ilan ang bumoto sa amo mo, ganun din kay marami rin bumoto dito kay VP Sara Duterte. So yun talagang masyadong napagtuunan ng pansin. Ito politika, mga kababayan. Talagang, di ba, kayo ano pa ba, bukod siguro sa 20 pesos meron, tira-target lang naman, konti mga kababayan natin na makikinabang niya sa 20 pesos. Pero sa mga proyekto na talagang lahat po ng mamamayang Pilipino ay makikinabang, wala Kayo ba? May naramdaman na kayo? Puro forma lang naman, opisyal ng gobyerno. Wala naman Puro press release mga kababayan di po ba? Ang pinakamainam, yung presyo lang ng bilihin, hindi mapababa Diba, yung kanyang Agriculture Secretary na si Secretary Chu Laurel, puro libot ng libot, inspeksyon ng inspeksyon sa mga pamilya, sa mga palengke. Pero hindi naman po bumababa ang presyo ng bilihin. Hindi naman doon magagawa sa mga inspeksyon na yan Pagpunta mo, titignan mo, tapos pag-alis, wala pinagkukunan nila, mataas po talaga ang presyo. Dapat ugatin ang tunay na problema. Di po ba? Bakit tumataas yung presyo na mga bilihin dito po sa ating bansa? Dapat uugatin mo, saan ba talaga, doon ka mag-uumpisa, hindi yung nasa palengke na, wala na Siyempre, yung mga tendero-tendera, yung mga may-ari ng mga stall, kung ano man, depende yan sa supplier, yung bagsak. Ito presyo namin, papatong lang ng konti yan para mabuhay po sila. Ganun Hindi sila magdadagdagang napakataaso. Kasi malulugi rin sila mga kababayan, di po ba? Wala bibili. At kaya matindi rin kompetensya ron. Kaya
Malaki ho dyan, 10 piso ang dagdag patong, 10 hanggang 20 pesos. Yun na ho, malaki na sa kanila yan eh. Mga kababayan, so hindi po sila, sabihin natin, yung mga nagtitinda po sa palengke, hindi po magsasamantala ho yan sa mga kanilang mga mamimili. Kundi, depende ho yan, ang pinagbabatayan po lagi nila kung magkano ang kuha nila ang presyo. So magdadagdag lang ho sila para yung iba na may upay, may bayad sa upa, sa mga stall, sa pwesto ho nila, pangkain. So okay na po yung mga yan eh. Di po ba? So dapat inuugat po ang tunay na problema. So yan lang ho, pinakasimple lang ho yan. At talagang napakarami ho, di ba? Yung mga issue po ng katiwalian, sa ating gobyerno at sige ng sige ng mga kung ano-ano mga ayuda na ang sinasabi, ibang mga beneficiaries hindi naman po talaga lihitimo na mahirap, etc. So napakahirap po mga kababayan. So kayo ho, ano ba inaasahan nyo sa SONA ng Pangulo? Kasi ako, ang nakikita ko lang ho dyan, na isa ho sa ipagmamalaki, ito, pustahan ho tayo. Yung mga yung napakaraming mga shabu, floating shabu, na wala namang nahuli ni isa man, kung sino pa talaga responsable. Diyan po sa mga shabu na palutang-lutang sa dagat, mga kababayan. Kaya nga iba, ako, baka naman pinalutang lang yan yan, tapos para para may mailista ho sa SONA ng Pangulo. Kasi wala ho na, bakit wala nahuhuli? Walang nahuli na tao. Kung sino bang may kagagawa niyan, wala. Parang yun lang ho nangyari ho yan, mga kababayan, di po ba? Ano pa yung mga ipwede pagmalaki ng Pangulo, bukod na yan sa floating shabu? Parang wala ho wala akong ubos na maisip, malaking proyekto. Flood control projects, wala ho, sinabi niya nung nakarang SONA, 5,500, may mga nadagdag ba? Sabihin niya kung saan mga nadagdag. Bakit patuloy pa rin ang pagbaha? Yun lang ho, mga kababayan. So, abangan ho natin kanyang SONA. Pero tama ho, itong si Professor Froilan Cailong, wala ho may pagmamalaki. Ito pong si PBBM sa kanyang SONA sa July 28. Okay, baka may mga naalala ho kayo na pwedeng pagmalaki ng Pangulo, mag-comment na po kayo dito po sa ating channel. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ito pong ating palatuntunan para lalo pa hong lumawak. At syempre marami pong makaalam dito po sa ating mga ginagawang komentaryo sa bawat mga issue na ating pinag-uusapan. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.